So eto na mga Lodi, pag-usapan natin ang isang coach na kung saan tumutulig siya sa Pi Network. Okay, meron pala tayong bagong grupo na kung saan dito ko nakita. Eto, kung hindi pa kayo nakasali dito sa Torogi Group, join na kayo. Kasi dito natin dinidiscuss mismo ang mga iba't ibang projects at kung meron tayong magustuhan, dun bibigyan natin siya ng review o i-check natin tapos ilalabas natin sa YouTube at sa page natin. Okay, pero dito muna unang inilalabas ko yung mga topic, ano ang mga project na maganda na pwede nating i-research or magkaroon tayong discussion dito sa group na ito, okay? So ngayon, check natin itong si Coach Migs. Balikan ko to kapag naging legit na ampay. Alam mo, nakakatawa, no? Sinong kaaway natin? I don't really care whether bumalik ka or hindi because I want you to do it for you. Not really because you want to prove me wrong. Because I'm okay with my life. Okay? I'm happy with where I am. Ayun. Ang sabi niya, wala daw siyang pakialam kung babalikan mo siya o hindi. Ganito yung mga taong pag alam na nilang wala silang may sagot at alam na nila na maling-mali sila dun sa mga pinagsasabi nila nung una, ganito na sasabihin nila. Gusto na nilang ipakita sa'yo na mas mataas sila sa'yo at questionable yung buhay mo. Ibig sabihin, magiging out of topic na pinag-usapan dito is Pi Network. Ngayon, papasok na siya dito sa, ikaw, kumusta ka? Kumusta ang buhay mo? Ako, okay ako ngayon. So parang titirahin ka dito sa emotions mo. In-apply niya sa atin ang pagka-mentor, yung mentoring 101 niya. In-apply niya dito sa atin. So alam niyang mali siya, kaya sabi niya, ako okay ako ngayon eh. Andito ako sa magandang buhay. Ikaw, kumusta ka? Mga ganun banat niya, di ba? So lumilihis na siya sa topic about Pi Network. Nang rason lang naman bakit nag-comment si Rashid about dun para iparamdam sa'yo na mali ka talaga. Huwag mo kaming applyan ng mentorship mo kasi hindi yan uubra sa amin, okay? Ikaw, if you're gonna make a decision, is it because para maging mali si Coach Migs ako tama? Bakit? Will that do anything for you, for your life? You make decisions and you make choices that will improve your life, that will improve the quality ng buhay mo. Ayun. Grabe, ang tindi niya, no? Nag-coach tuloy siya. Sabi niya, nag-speak siya about decision. Dapat gagawa ka ng mag-i-improve sa buhay mo. Pero, in the first place, anong reason bakit ka gumawa ng mga video about Pi Network na sinasabi mong scam? Ibig sabihin, part ba yun para ma-improve yung buhay mo? Para maayos yung buhay mo? Or ginawa mo lang dahil meron kang ibang hangarin? So, ibalik ko sa yung question. Nagawa mo ba yung mga videos about Pi Network para anong dahilan mo? Para ba ma-improve yung buhay ng iba? Para ma-improve yung buhay mo? Or ano? Diba? Whether I'm right or I'm wrong, I'm doing a good life here. The reason why I did that video in the past is to help those people na hindi na mabiktima because we've been doing some reviews into other investment and we have proven to be right. Okay, dito tayo. So, ang rason niya pala bakit niya ginawa yun kasi marami daw pinag-usapang mga scam companies in the past daw tapos na-prove na tama sila. Kung yun yung point niya, maling-mali siya dito eh. Kasi una pa lang, pag check mo yung mga videos niya, saan yung mga companies, sa dami-dami ng mga companies na dumaan dito sa Pilipinas, mga scam na companies dito sa Pilipinas, wala siyang nabanggit, wala siyang ginawang video about doon. Ngayon, dito lang sa Pi Network, nagkamali pa siya. Isang video nga lang na kung saan pinag-usapan niya yung scam, mali pa siya. Ipakita mo, i-prove mo sa amin na ano yung mga company na yun. Kasi against tayo dun sa mga scam na companies na kung saan ayaw natin mga kasama nating mga Filipino mabiktima. So wag mong sabihin sa amin na yun ang rason mo. Kasi in the first place palang maling-mali ka na, Brad. Una, asan yung mga tao, asan yung mga companies na sinabi mong scam? Nabanggit mo ba sa TikTok mo? Nabanggit mo ba sa YouTube channel mo? Nabanggit mo ba sa Facebook page mo? Meron ka bang part 1, part 2, part 3 na ginawa ng video about dun sa mga ibang companies na sabi mong tama ka, scam sila, asan? Pakita mo. At saka wag mong isali yung buhay mo dito sa amin. Wala kang pakialam kung ikaw ang pinakamayaman dito sa Pilipinas, mas mayaman ka pa kay Lusyutan o ano. Wala kaming pakialam. Ang point namin dito is bago ka magbitaw ng salita about dito sinasabi mong scam na company, mag-research ka muna kasi ang daming affected, ang daming naniniwala sa'yo kasi nga ikaw ay mentor. Kung sa tingin mo yung hindi mo pag-research, basta ka lang bunganga ng bunganga, basta mo na lang sinasabing scam ang isang company na hindi mo nire-research, kung yun ay ma-improve ang buhay mo dun, kagaganda ng buhay mo din,
go ahead. We are on this mission na mapigilan, mabiktima ang ilang tao sa ilang mga scam. Now, Okay. So nasa mission daw sila na pigilan mabiktima ang mga tao sa mga ibang scams. Pero wala ka pang napapatunayan. Asan? Asan mga scams na nabanggit mo dyan sa videos mo? Ang sinabi mo lang yung scam is ang Pi Network, pero na-prove mo ba na may mga na-scam talaga? 'Di ba? Dito pa lang sinungaling ka na dito eh. Sa dami-dami ng mga scam na dumaan dito sa Pilipinas, wala kang binanggit, wala kang ginawa ng video na part 1, part 2, part 3. Tapos gumawa ka ng isang scam na video, Pi Network pa. Tapos ang problema pa dito, Brad, may part 1, part 2, part 3 pa. Tapos ano pa problema dito? Sabi mo, I don't care pa. Gumawa ka, binigyan mo nga ng time. Ikaw din nagsabi, ano ba yung reason mo? Ba't mo ginagawa to? Para ba ma-improve ang buhay mo? Huwag mong i-apply yung mentoring 101 mo sa amin kasi hindi uubra yan. Okay? Dapat maging patas tayo dito, Brad. Okay? Kung ikaw ay magbitaw ng mga salita sa mga ibang companies na sabihin mo scam, sabihin mo ito ay hindi magandang investment, then patunayan mo, i-research mo muna. Baka naman di totoo. Okay? Tandaan mo na ikaw ay financial advisor. Meron kang binebentang mga courses o meron kang binebentang seminar. Isa kang mentor, financial advisor. So, pwede kang tawagin scam kung mismo yung product mo ay hindi effective. Di ko naman sinasabi na hindi effective. Bago ka magbitaw ng scam, check mo muna. Baka makaka-apekto yan dun sa reputation mo as a financial advisor. So, yun lang, Lodi. May mga ibang project to na prinomote na crypto. Recheck natin in the future kung yun is maging successful. Tapos, wag mong sabihin sa amin na I don't care, okay, about dito sa Pi Network kasi binigyan mo to ng attention. Nag-set ka pa nga ng chapter 1, chapter 2, chapter 3 mo para gumawa ka ng video. Okay, so, coach, hindi obra ang mentoring mo sa amin. Kaya, okay, wag mong i-compare yung sarili mo sa amin. Kasi, magkakaiba tayo. Ikaw is, alam, mataas ka siguro ngayon, pero huwag ganun. Gusto mong ikaw ang mas mataas kaysa sa iba. Pero sinasabi ko sa akin, hindi kami intimidated. Kahit ikaw pa pinakamayaman. Good luck.